Hello everyone! Nandito na naman si Mommy Onyx upang ibahagi sa inyo ang 5th episode sa Ang Liham ng Nakaraan ni Daniel. Pero bago ko ibigay sa inyo ang 5th episode, hayaan niyo po akong magbabasa ng iilang mga nagkokomento sa previous episode sa Ang Liham ng Nakaraan ni Daniel. Kaya, umpisahan kong basahin ang komento ni Kitty G. Kitchen. Ang sabi niya, "Replay watching here po, Mommy Onyx, heart. Sana tanggapin ni Lolo Tasio si Daniel at ang nanay niya. Alam ko naman na mabait si Lolo, masungit lang magsalita, pero totoo naman ang sinasabi niya. Please, Lolo, tanggapin mo po ang mag-ina para di po sila magkahiwalay at maalagaan pa din niya ang nanay niya. Sobrang bait mo na anak. Dahil palagi mo iniisip ang kapakanan ng nanay mo. Pagpalain ka ng ating poong may kapal. Heart, 23 minutes and 53 seconds. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Gorgeous Jean. Ang sabi niya, I have a feelings na tatanggapin ni Lolo Tasio ang mag-ina. I sure hope so. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay MBTV. Ang sabi niya, ang galing mo talaga, Mommy Onyx. The next comments that I'm going to read is from Miss Kayak 7Cs. She said, Miss Onyx, we had first snow in this winter. Everything wrapped with white blanket. Just gorgeous to view the mountains. We all can take a little break and unwind our mind. Love, Miss Onyx. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Chings 2020. Ang sabi niya, sana papayag si Lolo Tasio na doon din manirahan nanay ni Daniel para mabantayan din niya at the same time, may work din siya. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay The Riders. Ang sabi niya, sana papayag si Lolo. Kawawa naman si Daniel. At sana matulungan si Daniel na mapagamot ang nanay niya. Sobrang nahihirapan sa murang edad. Pasanan niya ang mga problema na dapat sana ay pakuyakoy lang sana si Daniel sa edad niyang yan. Ang dahilan lang ng lahat ay sa adik na pumaslang sa kanyang ama. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Midavik Dumpit. Ang sabi niya, tuwa, awa at dasal ang nasa isip ko habang nakikinig sa kwento ng buhay ni Daniel. Tuwa dahil unti-unti niyang natanggap ang kalagayan ng ina niya. Awa dahil maaga siyang lumalaban sa hamon ng buhay, napakabata pa niya. Dasal para sa tagumpay niyang makatapos ng pag-aaral. At sana maunawaan siya ni Lolo at tanggapin siya bilang kasambahay. Mabait kaya pinagpapala. The next comments that I'm going to read is from Country Boy Magic. He said, wow, nice mix my friend. Happy to see you doing fine. Wish you a blessed day from Kaamoyo. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng inyong mga komento at nagbibigay ng katabaan ng puso sa ating letter sender dahil napakasarap ng inyong mga pangarap at dasal para kay Daniel. Kaya hindi ko na patatagalin, ibigay ko na sa inyo ang 5th episode sa Ang Liham ng Nakaraan ni Daniel. Kaya, eto na!
Mami Annex, ang buong akala ko ay hindi ako tanggapin ni Lolo Tasio dahil sa wala akong mapag-iwanan sa aking ina, at ang buong akala ko, Mami Annex, ay hindi niya ako payagan na itira ko ang aking ina kasama sa akin sa loob ng kanyang pamamahay. Kaya ang tagal naman mag-isip ni Lolo Tasio. Sana magdesisyon na siya. At sana positive na dito kami titira ni nanay. Kung ganon, hindi na ako mag-alala. Kaya sana Lord, sana papayag si Lolo Tasio na dito kami ng nanay ko. At pangako Lord, pagsisilbihan ko po talaga siya ng mabuti. Sana papayag siya. Daniel, napag-isip-isip ko na sige, papayag ako na dito kayo titira ng nanay mo. Pero sa isang kondisyon, dapat ang gusto ko pa rin ang masusunod, hindi ang gusto ng nanay mo, ha? At meron akong 2 kwarto dyan sa pangalawang palapag. Diyan kayo matutulog. Diyan tutulog din ang nanay mo sa kabilang kwarto. Kasi wala namang nakatira dito sa bahay na malaking ito, kundi ako lang. Kaya sige, papayag ako. Pero lahat ng sinabi ko sa iyo kanina, dapat yun ang dapat na masusunod. Ayoko nang gumagala-gala, ha? Ayoko nang palasagot. At lalong-lalo na, ayoko nang nagkakalat dito sa bahay ang nanay mo. At ayaw ko nang maingay, lalo na kung magwawala ang nanay mo. Isa lang ang patutunguhan niya, kundi doon sa hospital ng mga baliw. Doon, ididiretso ko siya doon. Kaya, kailangan na laging safety ang nanay mo. Hindi gagala-gala dito sa loob ng malaking bahay ko. Naintindihan mo? Ha? Naku ho, sir. Salamat po. Maraming salamat po. Asahan niyo po, sir, na gagawin ko po ang lahat ng iyong inuutos at ang iyong mga rules and regulation dito sa loob ng bahay, sir. Malaki ng tulong po, sir, na kasama ko dito sa bahay ang nanay ko at hindi ko mapapabayaan, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat po talaga, sir. Walang problema yan. Kaya magpakabait ka lamang dito. Sige. Kailan mo gusto mag-umpisa, ha? Kailan? Bukas din ho. Bukas din ho. Pupunta kami dito ni nanay. Bukas din ho. Mag-umpisa ho agad ako. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat po. Sige, kung gusto mong mag-umpisa bukas, sige. Ang gusto ko lang sabihin din, sa pagkain, wala kayong problemahin. Ako ang bahala sa pagkain. At saka sa iyong sahod, ibigay ko ang tamang sahod para sa iyo. At sa iyong pag-aaral, kung anong oras ka mag-umpisa at anong oras ka matapos, dapat bago ka pumunta sa eskwelahan, ay tapos na yung gawain dito sa bahay. Simple lang naman. Pakainin mo lang si Chucho at linisin mo lang yung kwarto ko, banyo ko, linisin mo konti yung sala. Okay na yan. Pati kusina ang mahalaga. Pinakamahalaga sa akin ay ang kusina. Huwag mo lang linisin ang buong bahay dahil hindi mo matatapos sa isang araw lang. Ayan, ha? Ito pa. Ang iyong pag-aaral, ako na ang bahala. Ako na ang gagasto doon. Pero hindi ko ikakaltas yan sa iyong sahod. Naintindihan mo? Basta magpakabait ka lang dito. Mabait kang bata, nakikita ko, Daniel. Kaya, sige, papayag ako na dito kayo ng ananay mo. Kaya magpakabait ka lang. Magpakabait ka lang, bata ka.
malayo ang mararating mo. Ha? Sige, sige, makaalis na kayo. Dahil gusto ko na rin magpahinga muna. Sige na, alis na. Ah, ah, eh, Christina, pagkalabas nyo dyan sa gate, ha? Ilak mo lang diretso dito sa loob para paglabas nyo ay malak na yung gate, ha? Ay, pagod na yung tuhod ko sa kakalakad ang layo-layo niyan. Sige na, umalis na kayo. Naghihintay yung mga kaibigan niyo sa labas. Sige na, sige na. Ay, sige ho, Lolo Tasyo. Ako nang bahala. Sige ho, bye-bye. Sige ho, sir. Alis na ho kami. Salamat po ng marami. Salamat po. Nay. Alis na ho tayo, Nay. Nakaimpake na po ako. Napakiusapan ko na rin po si Aling Sonia, Nay, na siya na ho ang bahala dito sa bahay natin, Nay. Kahit kulang yung renta na binigay ko sa kanya, tinanggap naman din po niya. At hindi na daw tayo niya pababayarin sa mga utang natin sa tindahan. Maisuli lang din natin yung bahay na ito, Nay, dahil wala na tayong pera pang renta. Saan naman tayo pupunta? Hindi alam ng tatay mo. Hindi alam ng tatay mo na aalis tayo. Paano kung babalik na siya tapos wala tayo dito? Kawawa naman yung tatay mo. Hindi tayo aalis dito. Baka mag-alala ang tatay mo pag hindi niya tayo makita pagdating niya. Diba? Diba, anak? Hindi tayo aalis dito, anak. Dito lang tayo. Nanay, tara na ho. Kasi naghihintay po si Mang Kadyo doon sa may tricycle, Nay. Nandoon na yung mga bagahe natin, Nay. Siya kasi ang maghahatid natin doon sa bahay na ating lilipatan. Tara na, Nay. Naghihintay na. Kawawa naman. Nakakahiya na rin. Kasi hindi daw siya maningil. Ang mahalaga matutulungan niya tayo. Tara na, Nay. Tara na. Hindi ako aalis dito. Mahal ko ang tatay mo. Ayoko siyang iiwan. Hindi. Kung hindi mo na siya mahal, ikaw nang umalis. Basta ako, maghintay ako ng tatay mo dito. Dito lang ako. Tara na, Nay. Tara na. Nay, sinasabi ko na kay tatay na susunod siya doon sa lilipatan natin. Kasi butas-butas na tong bubong dito, Nay. Pag umuulan, tumutulo. Pati sa kwarto mo, natutuluan na rin. Ayaw ipagawa ni Aling Sonia dahil gusto na rin niyang umalis na tayo dito, Nay. Wala na tayong renta. Tara na, Nay. Susunod si tatay. Susunod si tatay doon, Nay. Tara na. Tara. Talaga? Susunod ang tatay mo doon? Sige. Sige, payag ako. Sige, pangit naman din ang bahay na to. Kasi, habang nakahiga ako, tumutulo pag umuulan. Tama. Basta susunod ang tatay mo doon, ha? Sige, tara na. Tara na. Mami Annex, maayos naman ang paglipat namin ni Nanay doon sa bahay ni Lolo Tasyo sa araw na iyon, Mami Annex. Hanggang sa tumagal na ako doon ng 5 buwan at maayos naman ang pakikitungo ni Lolo Tasyo sa akin at sa aking ina at provide naman niya ang lahat ng aming pangangailangan. Ngunit hindi talaga maiwasan, Mami Annex, na palagi kong nilalak ang aking ina sa loob ng kanyang sariling silid dahil nagwawala po ito at nananakit na, Mami Annex. Kaya kapag ako'y pumupunta sa paaralan, nilalak ko po iyon, Mami Annex. Subalit, isang araw, Mami Annex, dahil sa aking pagmamadali, nakakalimutan ko po itong ilak
ang silid ng aking ina, Mami Annex. Kaya, Anong nangyari? Bakit may ambulansya dyan sa harap ng gate ni Lolo Tasyo? Madali ako. Ano kayang nangyari? Kinabahan ako. Ano kayang nangyari? Kinabahan ako. Ano kayang nangyari? Dito na. Malapit na ako sa gate. Huh? Bakit? Bakit si nanay yung kinuha nila? bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Ano nangyari? Huwag niyo akong Bakit? dalhin! Bakit nakapulupot ng puti ang nanay ko? Parang ginapos nila sa likod. Bitawan niyo ako! Saan nila dadalhin ang nanay ko? Mama! Sandali ho! Nanay ko ho yan! Sandali ho! Ano ho bang nangyari? Saan niyo ho dadalhin ang nanay ko? Sandali! Nay! Nay! Saan ka nila dalhin? Nay! Daniel. Pasok ka. Pasok ka na dito sa gate. Halika na. Huwag matigas ang ulo. Sabi kong pumasok ka dito sa loob. Bilis! Saan ba nila dadalhin ang nanay ko, sir? Ano ho bang nangyari, sir? Di ba nangako ka, sir, na hindi kami paghihiwalay ng nanay ko? Kaya siguro, wala kang pamilya na tumira sa iyo dahil ang sama-sama mo, ang sama mo, ang sama-sama mo. Kaya ka nag-iisa sa buhay. Nanay ko, inilayo mo sa akin. Pumasok ka sa loob nang malaman mo ang totoo. Buti nga hindi ko pinapapulis yung nanay mo. Pasok! Pag sinabi kong pasok, pasok! Chucho. Kawawa naman si Chucho. Na paano si Chucho, sir? Daniel, yan ang dahilan kung bakit ko pinasundo sa ambulansya ang nanay mo. Dahil gusto kong dalhin siya sa mental institution para magamot siya doon at maalagaan. Sa ngayon, sinaktan at pinatay niya si Chucho, ang pinakamamahal kong aso. Na hindi pa kayo dumating, siya na ang kasama ko. Kaya gano'n na lang ang takot ko na baka sa susunod ay sarili na niya ang kanyang sasaktan. Ayaw kong mangyari yon. At alam mo ba kung bakit ako nang iisa lang dito sa malaking bahay na to na supposed to be mayroon akong kapamilya. Pero katulad mo din, hindi ka nila tanggap kasi wala kang pera. Palamunin ka. Kailangan ka pang
kagustusan at walang pamilyang tatanggap sa iyo, hindi ba? Ako naman, gusto lang nila akong pirahan sa panig ng aking kamag-anak. Pero hindi ako pauuto. Bakit? Pag wala na akong pera, itatapon na lang nila ako sa basura. Kaya mas mainam ng mag-isa, hindi ba? Kaya ikaw, Daniel, huwag mo akong tingnan na masama. Dahil nagmamalasakit lang ako kahit hindi niyo ako kaano-ano. Naintindihan mo ba? Ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral. Dahil alam ko na gusto kang mag-ipon para mapagamot ang nanay mo at ito ako ngayon handang tutulong. Ipapagamot ko ang iyong nanay. Dahil ayokong mawalan ka ng nanay. Naintindihan mo ako, Daniel? Ha? Po. Sorry po. Sorry po sa lahat ng mga sinabi ko. Hindi ko po alam. Patawad po, sir. Patawad po. Salamat po, sir. Salamat. Salamat. Ay, walang problema yan. Sige na, maghukay ka na ng lupa doon sa likod para mailibing natin si Jojo. At malinis mo na rin yung kalat. Sige na, walang problema. Salamat po, sir. Salamat po. Salamat po talaga. Salamat. Ay, naku bata ka. Huwag kang lumuhod dyan. Halika, yakap ka na lang sa akin. Ayan, Salamat po. mas maganda pa yan. Salamat po, sir. Okay ka na. Okay na yan. Lahat ng gawa Salamat ko po. ay hindi lang para sa akin. Hindi ako makasariling tao. Maraming nagsasabi na masungit ako pero hanggang doon lang yun. Salamat po. May pusong mamon ako at mapagmahal ako sa mga katulad mo. Kaya sige na, gawin mo na yung utos ko. At puntahan mo ako doon sa may balcony. Mamaya-maya pagkatapos mong ilibing si Jojo at malinis yung mga Salamat kalat, po. ha? Salamat po, Sige, sir. alis na ako. Dito na ako, ha? Sige, ayusin mo na dyan, ha? Ayusin mo na. Tunghayan natin ang susunod na kabanata sa Ang Liham ng Nakaraan ni Daniel. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone. Bye-bye!